You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi nga kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila dun sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you did not learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, Iho, at totoo yung sinasabi ni Konsehala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Yung tanong ko, political or electrical? Eh, sisiguruhin mo. Hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika? Ay, anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya nakulong? Based po dun sa records, si Mr. Lumbang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. Nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa. Madam Konsehala, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan, the late barangay captain? Hindi ba pag namatay sa firearm, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Totoo po ba yung allegation na yun? Konsehal Nag-execute Lumbang, po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po ay makakakamit ng hustisya, bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Okay, Mr. Chairman Acop, you are now recognized. Ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lacios, Arayat. Tama po. Meno, sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija, PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lacios, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall.
Mismong sa loob ng opisina niya. Sa terrace po. Terrace. Ng barangay hall. Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late barangay captain, yung slugs, Wala po, Mr. Chair. bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Juan, the late barangay captain? Hindi ba pag namatay sa firearms, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung, mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yun, allegation na yun? Na Konsehal nag-execute Lumbang, po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng ustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. Kasi Pero, para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa. Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po yung makakakamit ng hustisya, bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari noong 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya. Dahil sa oras po na yon, talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilang pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar? Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtistigo. Wala po kayo nagtistigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Di po ba pag natatakot po lahat ng tao, magagawa nga po yung mga lukulukong tao yung gusto nilang gawin. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na
evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalawa po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Di po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh. Gumawa po kami ng mga paraan, Mr. Chair, na kumbinsihin yung mga tao na possible na nakakita. But isa po sa kanila wala pong gusto or wala pong willing mag-testify, Mr. Chair. Okay. Now, ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit, po Affidavit. niya. Yes, Mr. Complaint. Chair. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit ayaw niyo magreklamo? Gusto po namin, Mr. Chair. Ang ano lang po namin, kagaya po na sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya. Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme dun sa mga salaysay po nung witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsehala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Hindi naman niya kasama yung witnesses na yon o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsehala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganon, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. To. Di ba affidavit of complaint lang naman yung ang kanyan na si Konsehala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. Oh. Magtuturoan na kayo ngayon. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG? Yes, Mr. Chair. Or what? As legal officer po.
Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yun dapat ang sabihin mo, yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Itinuro rin ba sa'yo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Che, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na meron siyang tinututulan doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo na sinasabi niyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, iho, at totoo yung sinasabi ni Konsehala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsehala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi nga kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila doon sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you did not learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya. Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court po, kung saan po nagaganap yung liga that yung time. basketball. Yes, Mr. Chair. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige. Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness, considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then, nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, na namukhaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So, sinabi po ninyo, suspect. So, it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinag-describe nyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa
nakuha sa CCTV. It's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. Tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle? Nung corroborative witness mo. Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas, Base po dun nagbababa sa- ng bintana. Base po doon sa Laysay po. Kaya malabo. Before the incident, Mr. Chair, Now, matanong ko, ang ginamit na po na firearm ay M16, napakahaba. Unless folded. Di po ba? Maski folded, mahaba pa rin. yes, Mr. Chair. Folded ba o yung regular na M16? Infant, sir. Infant. M16. Sino po ang nagsabi na infant, baby 16 yun, yung baby Armalite? Based po doon sa CCTV footage. So may CCTV footages kayo? Yes, Mr. Chair. Chairman, kanina tinanong ko, walang CCTV, ngayon may CCTV na. RD, tinanong ko yan kanina. Sir, meron pong CCTV footages of the actual shooting, sir. In fact, Tuloy. sir, if I may add, sir, at least at least aside, sir, ni Cap Lumbang retaliated, nakipagpalitan pa po ng putok. Yung mga kasamahan po niya na lumabas po doon sa barangay hall, it was Can you, clearly seen doon sa CCTV RD, pwede footage. bang submit in this committee the CCTV? Yes, Kasi we will parang submit, hindi Mr. kompleto yung Chair, istorya. Your Honor. Ngayon ko rin Yes, din nalaman. I was informed na nagkaroon nga ng barilan. Kung nagkaroon ng barilan, nag-retaliate ang mga lumbang, edi wala kayong nakuhang witness doon? Nagbarilan, ha? Nakipagbarilan. Di yung mga nakipagbarilan sa mga grupo ni Lumbang, di nakita nila kung sino yung mga kalaban nila. As reported, sir, by the provincial director, ilang beses, sir, nilang kinonvince itong mga nakipagpalitan ng putok to give statements to establish, sir, the circumstances during and even after the shooting, sir. But all of them refused to give Okay. statements, sir. Konsyala Lumbang, is this true na sinasabi nila ni PD na yung mga nakipag-retaliate sa balikan ng putukan ay kinausap para mag-witness and they refused? Yung mga sinasabi po nilang ng putok sa kanila, si Mel po kasi kada alis po niya ng barangay, pumupunta po siya minsan sa Manila, sa ibang lugar. Pag po balik kasi, iba-iba po yung mga kasama niya. Kaya hindi ko po masabi sa kanila kung sino yung mga sinasabi po nilang ng baril nagpaputok ng baril. Tsaka sa insidente po, Mr. Chair, sa mismong outpost po ng barangay, ang kasama lang po ni Mel doon, yung isang babae na nagpanggap na nanghihingi ng tulong, at saka yung isang nasa labas na naka-tricycle, nakasama po nung babae na ano po ni Mel doon sa mesa ng outpost. Yung outpost po kasi, Mr. Chair, pagpasok mo, parang maliit na terrace. Tapos, usog ka lang po, may pinto doon. Doon po yung pinaka-opisina niya. Noong dati pang barangay hall po yon. Ngayon, dahil naging outpost po doon, yun po yung pinaka-standby po ng mga bantay bayan. Nung oras po na yun, Mr. Chair, dahil ongoing po yung basketball, yung court po kasi nandito sa paggitna po ng bisitas. Covered court, bisitas, tsaka yung outpost. Yung outpost po, dun nakaupo si Mel pagkatapos po nilang naghapunan. Nung naka-stay po sa harap po ng outpost, may pumasok po na babae na kausap po niya na nanghihingi daw po ng tulong. Yung babae po na yun, may kasama sa labas na naka-tricycle, nakaupo yung kasama po niya ng tricycle doon sa likod po ng motor, nakaabang po doon. Yung babae pong katabi ni Mel, kausap niya,
parang hindi po nakapokus yung pag-uusap nila ni Mel. Ngayon yung pong babae na yon, parang nagse-cellphone, maya-maya po may bumaba na, sa harap po kasi ng bisitas, may pababa na daan, galing po ng highway. Doon po sa pababa na yon, doon po dumaan yung sasakyan, tas doon po pinagbabaril si Mel. Tas yung babae pong kasama ni Mel doon sa harap, sa loob, lumabas lang po siya na parang wala, na hindi man po natamaan doon sa pagbabaril kay Mel. Nakaupo lang po sila sa iisang mesa. Katabi po niyang doon sa upuan, si Mel, talagang nabaril po. Ito pong babae, wala, ni isa man pong tama o ano man po na sugat po sa kanyang katawan. So- Pagkatapos po ng insidente, lumabas lang po na normal po yung babae. Nakita po yan, Konsehala Sa Lumbang, sa CCTV CCTV? O po. sige, okay. Opo, So we Mr. ask Chair. the submission of all Opo, those Mr. CCTV para makita po ng mga members. Did you consider that, investigator? Yung minimension ni Konsehala Lumbang, because bago ko ibalik kay Chairman Acop, did you consider yung mga aspect nung pagkilos ng dalawang babae na nasabi niya na nandun sa CCTV? Kasi very crucial yun, ha? Yes, Mr. Chair. I-consider ninyo? Yes po. Nakilala niyo yung mga babaeng yun? Yes po. Identify niyo? Yes po. So, anong mga binanggit nila sa inyo sa investigasyon? During her interview, wala naman po siyang nabanggit sa amin about doon sa Taga-roon ba sila? ibang barangay po, Mr. Chair. Nako. Okay, ibang barangay. So, anong barangay? Barangay Camba, Arayat, Pampanga. Taga-Arayat din. Yes, Mr. At yung Chair. isang kausap niya na isang babae din, same barangay? Same barangay po. Doon din sa ibang barangay. Yes, Mr. Chair. Sige, si ano muna, tapusin na natin si Chairman Acop. Sige, go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Saan po ba ang exact place kung saan binaril si Kapitan? Sa terrace po ng barangay hall, lumang barangay hall, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Konsehala na may kasama siyang babae doon? Yes, Mr. Chair. Yes. Sino pa ang mga kasama niya ron? Yung mga bantay bayan po niya, Mr. Chair. So, tama po ba yung sabi ni RD na pagkaputok kay Kapitan, nakipagpalitan ng putok yung mga bantay bayan? Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Yung mga bodyguard po, Mr. Chair. Nakipagputukan. Yes, Mr. Chair. Not the bantay bayan. Okay. So may bodyguard pala rin si Mayor na nandun sa terrace. Mr. Chair. Ay, si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Yes. Chairman Acop, she's raising her hand. If you Mr. want to, Chair. ano. Ah, Sige, go ahead po, ma'am. Opo. Sa outpost po, dun sa Lumang Barangay Hall, wala pong tao sa harap. Kahit po makikita dun sa CCTV. Wala po. Ngayon, yung mga bantay bayan po, wala rin pong nakatabi dun sa kung saan nakapwesto si Mel. Dahil ongoing po yung basketball liga, nandun po sila. Dun sa mismong CCTV po, kahit na panoorin ninyo, walang tao po dun sa harap ng mismong pangyayari kung saan po tumigil yung sasakyan na bumaril po dun sa bintana po ng outpost, Mr. Chair. Pero Konsehala, Opo. totoo yung nakipagputukan yung mga security ng iyong asawa. Doon po sa CCTV, Mr. Chair, hindi ko po masasabing bodyguard ni Mel yun dahil hindi ko po sila nakikilala, Mr. Chair. Dahil pag po, kagaya nga po ng sabi ko, kada balik po ni Mel sa barangay hall, sa barangay iba-iba po yung mga kasamahan niya. Dahil minsan po galing siya sa Manila, minsan po galing sa ibang lugar, iba-iba po yung mga kasamahan niyang pumupunta. Wala po siyang bodyguard, Mr. Chair. Thank you. Sino po yung mga nakipagputukan? Were you able to get their names?
Hindi po, Mr. Chair. Hindi, Ay, yung sorry. police, investigator. We identified one of those bodyguard, Mr. Chair. Hindi, wag mo na sabihin bodyguard. Hindi raw bodyguard, sabi naman nung misis niya eh. So, yung kasama na nakipagputukan, kaya hindi ko binabanggit na bodyguard eh. Yes, Mr. Chair. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? 3 po. 3. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement? Pinuntahan po ng Hindi. Sagutin mo yung kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa 3 na nakipagputukan? Yes or no? no, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung 2 kasama niya na nagkipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman, kasi hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka, paglabas dun sa sakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng, doon sa terrace, marami ng tao dapat, kasi ang daming tao ron. Sabi nyo, may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan, may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi nyo tinanong yung mga tao. Paano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang daming-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, Eh, yung siyempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat, may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang makakakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. Well said. I like that last statement. Okay. Anyway, well, kung meron tayong CCTV, 1 minute lang daw yun. You want to, gusto nyo ba, members, to see kung ano makita natin? Meron, 1 minute. Sige, panoodin natin. Hindi, baka, RD, yung ating bang copy ng CCTV nyo, much more complete? Yung kompleto, meron ba kayo? Saka may nakitang vehicle, Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas Ayun, oo. doon sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na in-interview si Miss Romy L. Tan, owner of the plate number yun, attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa sa investigation yung to? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na
na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, anong sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romitan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO. Van White ata. Parang ganun, sir. Mali. Toyota van. Kaya naman, tinitingnan mo yung report. Report ito, Honda nakalagay dito SUV. Sir, Oo. Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda, di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Walang dyan naman, PD, dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romitan? Mr. Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya during the incident, August 11. Nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So ngayon, Anong relasyon itong Romitan? Taga saan to? Did you, inimbestigahan nyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? Sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Ano? Not related? Yes po. Hindi Mr. siya Chair. taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Chairman. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niya personally yung Romitan. Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Romitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original pa ba? Original plate Oh, po. now, question. Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali. Iyon nga check ko sa iyo eh. Sabi mo original. Tapos ngayon, sinasabi mo na, baka inimbento lang. Ano bang totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang? O ginamit lang? O ginawa lang? O original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy Eltan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya, yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano mo nalaman na hindi original? Kaya nga, paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the Region LTO? 3. Gumawa po ako ng request No, for ang motor tinatanong vehicle. ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod yan, kung original yon, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yon, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Di ba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at saka yung kapitan, kundi mismong plaka. Now, ang tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed, ano yan, fake na plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification na ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh.
Hindi ako abogado hindi rin ako investigador o pulis, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang ownership nun is si Miss Tan. Di ba, RD? Dapat ang certificate, it's not all about that this plate is being owned by Miss Tan. But the certificate should be, this plate that was used during that incident was a fake plate. And walang blotter entry or blotter report, o walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate. Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Andy? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go Sir, ahead. When we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat nakaatas sa isang particular vehicle. So yung bibinigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day, upon receipt nung verification po sa LTO, ang sabi po, sir, nung owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon. At when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inilagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir, ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time when the crime was committed, sabihin mo ba kahit 2 hours. No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba? It's a possibility, sir. It is a Okay, now, possibility, sir. ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, no, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there, attached to that vehicle, no, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, RD? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed, that plate being used, siguro kailangan, mas may tayong na technology no? Na how to, kasi nakunan nga ng plaka kaya nga nasundan di ba? Now, next question is, kung walang capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain Miss Tan is not involved in the crime. Tama, RD, di ba? Kasi wala rin Not because the owner or Miss Tan show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake. O fake, di ba? Tama, RD? I agree, Your Honor, Mr. Chair, sir. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, RD, no? So, Chairman, siguro, you have to take note on that ng LTO dapat. Kasi, ito, isa kang classic case din, di ba? Nakuna ng plaka. Pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours.
nandun pa rin yung plaka, dinala doon si LTO, ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka, but that is not 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, RB, Chairman, kailangan ma-check natin yung LTO with regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. 1 minute. Dapat siguro yan, pagtuunan ng pansin yan ng LTO, no? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm yan na fake ba yun o original. Now, Chairman, ako lang, medyo ano lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, RD, medyo malinaw na medyo, kumbaga, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon, parang may last minute G2. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, ako tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita ang pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay wala namang putok, hindi marinig. Pero bumalik agad, tumatras eh. Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga nag-guide pa eh. Di ba? So, ang bilis. Na, in such operation, ito si Chairman Akop, alam ni Chairman Akop to, mas alam nito eh. In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao doon sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis eh. Pagbaba, wala kang 1 minute eh. Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman So, Paduano. ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yan? Chairman Paduano, isingit ko lang to sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao di ba? Yung lalo na yung 2 babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, 2 babae. Sino to? Sila po yan, Mr. O Chair. yan, katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsehala Lumbang, hindi, gusto namin makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung 2 babae na lumabas eh. Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin. With all due respect to... sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Para hindi lang ako maputol. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Anyway, sinimulan natin yung sa dalawa pa, akala ko isa lang, isang babae lang, 2 pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit 2 sila doon sa pinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Kasama saan doon? Kasama po doon sa lugar, Mr. Chair. Sa lugar ng insidente? Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis? Before o nung nangyari yung insidente, saka rin umalis? Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa? Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish yun na hindi taga ron? Taga-ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga ron. Yes, Now, Mr. Chair. paano nyo binitawan na they are not involved? Base po doon sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Anong tinanong nyo sa interview? Ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong Mr. sagot Chair. niya?
Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, Then, nakita po niya si Mr. mo, Lumbang. hindi, ang tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Eh, mali. Mali ka. Dapat ang next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung Ano, ganito, Corporal. Establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to, humabol po ng SK chairman, pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong iski chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila. Yes po. Not Kung hindi doon sa doon Lakyos. sa pinangyarihan. Tinulungan ni Kapitan. Yes po, Mr. Chair. Ako, konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito, konsyala na. Ang asawa niya, Kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. So, Mr. Chair, wala po yun. Mr. Chairman, ako. Hindi. Yes, ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente pong yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong, dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po na ayun, yun nga, humihingi po ng tulong, dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Ako naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako nag-ano na, ba't nandito? Ba't siya pumunta? Nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Webb po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae. Sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila, naimbestigahan. At nakuhanan na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya, noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK election niya. Yes, Mr. O, Chair. nang tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa'yo? Ayun po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa'yo? Bakit siya humingi ng Hindi tulong? ko rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya siyempre sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabarel na nalaman namin na isa po siya sa mga
nag-text sa mga ano, ganun po yung ano ko. Kaya Nag-text sa sila- ano po? Saan nag-text? inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Eh, doon po sa CCTV, nakita namin So na... meron kayong presumption na sila nag-text doon sa mga Yun po yung ano suspect? ko, kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun sinabi niyo ba kila investigador sila Freddy? rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung investigan na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na Okay. may babae. Okay, Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, ikaw na, Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang ano to na medyo malabo talaga. Ako personally. Now, RD, PD, si Chief of Police, tsaka investigador. Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay. Saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi. Magkaibang building yon. Magkatabi po, sir. Magkatabi pero 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi sa bidabit, sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa pidabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. O, pakisubmit nga yung affidavit niya. Sigurado ka, CD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD. Ako RD personally, ako, dapat yung babae sa person of interest. Kasi, unang-una, anong business niya now is claiming, during that, she claims that kinamusta niya yung kapitan. Eh, ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there. Tapos may kasama sa isa. Eh, yung kasama niya isa, ano naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba, hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako, palam din naman pulis to eh. Yun yung last minute dito eh. Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yon. Tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit? Di ba, na pagbaba mo, binanatan na kagad. Then, wala ngang napaka-precise eh. Di ba, napaka-precise. Wala ngang 1 minute yung operation. Di ba? So, ako, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time. Ako, 101% sure ako dun. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi gaganon ang operation kung walang eksaktong report last minute. Di ba, RD? Pero hindi lang ako sigurado kung sino nag-report last minute. It might be not the lady. It might be somebody else. But kung akong tatanungin, hindi ko pa nakita yung CCTV, pero ang tatanungin, inamin niya naman na yung babae, kausap niya, inamin niya rin na nandun siya, kinumusta rin sa kapitan, eh siya kaagad ang first na, dahil hindi siya taga roon, siya kaagad ang first na in priority sa persons of interest that gives the information that last minute nandun siyang kapitan. Chief sabi mo kanina nandun sa affidavit Yung affidavit na sinasabi mo, yung affidavit ng witness, nandun din yan kay ma'am, no? Kay konsihal. Kasi, Chief, kasi kung sa affidavit mismo, nung witness nyo, wala yung babae doon, may problema po kayo. Pwede talagang, ano yan? Tawag dito? Witness na, hindi, witness na, para iguluhin ang investigation. It's either sinubukan kayo o anyway, RD. Chairman, yun na muna. Oo, medyo malalim to. So, sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, muna tayo, CCTV tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso. Then, we'll go to the next, yung kay Hipolito. Sige, ito, yung
Corporal Ramirez, Mr. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob eh. Yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Nabol niya eh. Pretty sure, nakita niya yung dalawang babae doon. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. oo. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung ano eh. Tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. Chair. tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas eh. Yung dalawa, nanggaling sa loob eh. Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo. Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita. Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun ang nga sinasabi ni Chairman Acop eh, 'di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair, Yes, Chairman Acop. kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang pinutok nila, lisensyado pa. Yun ang, alam nyo, pulis kayo eh. Dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka. Di ba? Yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pailan ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explainin, bakit ka may baril? Yung bang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh. Di ba? I do not know. Kaya nasasabi ko, kulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course. Tanong ko, did you doon po sa privilege speech saka resolution ni SDS, nakalagay dito, he also referred to speculations about the killings being connected to illegal activities, political rivalries, and upcoming elections. In the case of Barangay Captain Mel, ano ang nakikita niyong motibo? Just like the question asked by the Honorable Barbers a while ago. Mr. Chair, yung nakikita po namin na possible motive dito is power struggle, Mr. Chair. Power struggle, Mr. Chair, yung... Yung tanong ko, political or electrical? Sisiguruhin mo. Hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika? Ay, anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya nakulong? Mr. Chair, based po dun sa records, si Mr. Lambang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. That's why nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa. Okay. Madam Konsehala, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Opo. Sige, ako na ang magtanong. Opo. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan?
based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Intel report. Okay. Sige. So, ano po, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin? Ano yung sinasabi po nyong power struggle? Sino po ang kalaban ni Kapitan dito sa ano sinasabi nyo nung power struggle? Mr. Chair, Uy, dapat alam mo yun. Mr. Chair, Mr. Chair, Sandali Go lang ahead. po. Nagtatanong pa po ako eh. Wait, Hindi pa sumasagot yung sorry. tinatanong ko eh. Chairman Akop, you have the floor. sorry po. Ano yung sagot mo ron, Iho? Paliwanag nyo nga sa amin dito, yung ano yung klase ng power struggle? Based po dun sa background details po ng victim, siya po ay miyembro ng Gun for Hire. And So, yung mga kasamahan po niya is parang nagkaroon po ng konting tension sa kanila dahil po nagkahiwa-hiwalay. Then, yun po, parang naging labanan po sa pwestuhan ng nangyari kung sino yung magiging pinaka... magaling? Parang ganun po, Mr. Chair. Oh, napanood ko na sa sine yan. Ilang sine na napanood ko yan tungkol sa mga hidwaan ng mga assassins. Di ba? Ganun po yung teorya ninyo. Yun po yung nakikita namin sa investigation po namin. And based po dun sa mga report po. Yes. Thank you. Ano po yung gustong magsalita yung baba? Yes, Konsehala, now you are recognized, please. Opo, sorry po kanina. Mr. Chair, ang naging ano po ni Mel dito sa naging resulta po ng pagkamatay niya, politika po, Mr. Chair. Dahil siya po ay nakaano pong hahabol ng Vice Mayor po, Mr. Chair. Dahil nalaman po nila na hahabol siya ng Vice Mayor, mula nung nakaano po siya nabalitaan po nila at pinahayag po niya na hahabol siya ng Vice Mayor. Ganun po yung ginawa nila, Mr. Chair. Sino naman po, madam, yung mga kalaban niya sa Vice Mayor? Nung panahon po na yon, wala pa naman pong nakabalitang hahabol, Mr. Chair, na ibang ibang grupo. Pero siya po nahayag na po niya, nahahabol po siya na mayor. Sino yung incumbent Vice Mayor no? Yung pong amin pong dating Vice Mayor Bon Alejandrino po, yun po namatay, Mr. Chair. So, hindi naman po siya siguro ang... Hindi po. Paano po yun sa siguro na hindi siya? Kasi sigurado po yung sagot po nyo, hindi po. Hindi po siya, Mr. Chair. Hindi po. Opo, hindi po yung namatay na Mayor Bon Alejandrino, Mr. Chair. Sino po kaya? Kasi Vice Mayor, yung position na yon, di siyempre yung nakaupo na Vice Mayor dapat ang una natin tignan, di po ba? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po. Eh, sino kaya? Sino kaya masasaktan kung yung asawa po ninyo ay mag-aambisyon na maging Vice Mayor? Meron po ba kayo alam? You want to answer? Sorry, Mr. Chair. You want to answer it? No, Mr. Chair. Ayaw mo. Ayaw daw, Chairman Akop. Kasi natatakot. Sigurado. You want sa executive session? Mamaya na lang. Uh, You want sa executive session? sino ang mayor ninyo ngayon? Chairman Akop, may gusto atang ano? Anong sasabihin mo? Konsehala Lumbang? Hindi ko po siya masasagot, Mr. Chair. But, Yung sa sinasabi niyo pong executive session, okay po. sige, mamaya mag-decide po tayo. Chairman Akop, go ahead. Sino po ang mayor ngayon ng inyong lugar? Si Mayora Madir Alejandrino po, Mr. Chair. Mayora Maria Lourdes Alejandrino po.
Maria Lourdes Alejandrino. Ito po ba si Mayor Alejandrino, nakalaban ng mayor ng asawa po ninyo noong 2004? Hindi po. Si Mayor Bon po. Okay. Sige. Now, PNP, did you ever conduct a complete background investigation dito po sa nasirang kapitan? Siguro kay PD. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When we conducted an investigation with regards to... Remember, CBI yung tinanong ko Yes. Complete background investigation. We have based our the background investigation based on the report of our intel na dito po sa Arayat, Your Honor, Mr. Chair. Meron po sila dati, dito na yung tinatawag po nilang HMB or Yes. Hukbo Mapagpalayang Bayan. Just like what I discussed to you when we have an executive session, Your Honor, Mr. Chair. And then nahati po ito. Nagkaroon po ng RHB. And then ang magkakasama po ito sina Mayor, dating Mayor Alejandrino, Mayor Bon Alejandrino. Yung lalaki. Yes, Your Honor. Okay. And then si Mel Lumbang, Hipolito, and meron pa po mga grupo. And then po, based dun po sa HMB, nagkaroon po yan ng RHB, and then Arayat, revolusyonaryong hukbo ng Arayat, guerrilla ng, yun sir. Doon po sir sa HMB, sa revolusyonaryong guerrilla ng Arayat, ang nagsama po doon is based on sa intel report po namin na Your Honor, Mr. Chair, si Bon Alejandrino and Hipolito, and doon naman po sa allegedly grupo ng Pintados na andun naman po si Mel Lumbang. So, based doon po nagsimula yung dating awayan nila. Doon lang po kami nagbase doon sa intel report namin, Your Honor, Mr. Chair. Okay. With your indulgence, PD, Yes, sir. bakit hindi nyo tinanong? Alam nyo pala yan, may intelligence report kayo. Bakit hindi nyo tinanong kung sino yung tatlong nakipagputukan? Your Honor, Mr. Chair, after nung incident, sir, gabi pa lang bumaba na po ako dyan sa Arayat. And once, when I saw the CCTV, nakita ko rin po kagad yung tatlo. And then I immediately, together with the Chief of Police, kinausap, during that time po, nandun po is yung anak po ni Ma'am Lumbang, na konsyal din po ng barangay. At ang sinabi po nila sa amin, dahil nga po sir, nagdadalamhati pa sila, dahil nga po, alam naman po namin, nakilala po nila yon yung tatlo. So pinabayaan po namin muna sila na kasi sila na po yung biktima, bakit daw po pupintiryahin pa namin yung tatlo. Ang sinasabi ko, kung lisensyado naman po, Your Honor, Mr. Chair, yung baril, wala mong problema doon. Dahil kasi po sila yung direkta na nakakita po. Kung kukuha po tayo ng witness, sila po yung maganda na makuha po natin ng witness. But unfortunately, hanggang sa araw po na ito, hindi na po namin, kumbaga nawala na po sa Arayat yung tatlo na yon. And we exerted all our efforts para sir malocate. However, hindi na po namin na kita po yung tatlo. Your Honor, Mr. Chair. Kasi noong pa sana, unang-una, kasama na dapat sa investigasyon nyo ron. Yes, sir. Yes, sir. Yung tatlo na yun. Yes, sir. Unang-una, sila ang nandun eh. Opo, sir, Your Honor. Pangalawa, sila nakipagputukan. Yes, sir. At sila ang makakakilala kung sino yung mga gunmen. Di ba? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman, just clarification lang, Chairman. Sige. Go ahead. Ang lalim na nito. Isa Chairman lang. Paduana, Thank before you, we Mr. proceed Chairman. sa next item. Hindi, kasi based on the holdings, enter report and holdings of mentioned by PD, bali nagdalawang grupo, di ba? From HMB, naging guerrilla of Arayat, revolutionary guerrilla ng Arayat, then yung isa, Pinta.
Yeah. Hindi, so, ito. Okay. So, yung Melumbang is with the RGA. Si Melumbang. Tama. Sila, former mayor, the late mayor, di ba, ano na yung si Alejandrino? Asawa, mayor. Asawa niya mayor, di ba? Pero former mayor din siya, di ba? Okay. Now, ang kasama niya si Hipolito. Tama? Doon sila sa anong grupo? Ukbo. RHB? RH... HMB, sir, HMB. Hindi, kasi originally HMB. Yes, sir. Humati. Yes, sir. Diba? Yung grupo nila Lumbang nag-RGA. Yes, sir. Okay. Sila, ang HMB na natili. Ano, sir? Yes, sir, yes, sir. Okay, nanatili. So, ang kasama ni former Mayor Leandrino, itong Hipolito. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now, tanong. Kasi, ay 2 months after, almost exactly 2 months after, namatay yung Hipolito, Federico Hipolito na councilor Councilor, sir. ng Arayat. Yes, sir. Tama? Yes, Your Honor. Now, tanong, ito bang Federico Hipolito, itong Hipolito that you mentioned, Yes, Your Honor. nakasama? Yes, Your Honor, Mr. Nakasama ng former mayor doon sa HMB Yes, na Your original. Honor, Mr. Chair. Okay. So, Mr. Chairman, tingnan mo yung si Lumbang, Kapitan Melumbang, namatay noong August 11 na nag-split o humati doon kay HMB. Ang naiwan sa HMB si Alejandrino at saka si Hipolito. Now, August 11, namatay si Lumbang. Kung ang motive kung ang isang established na motive is not politics, it's all about power struggle. Hindi electric power Power struggle, hindi rin political struggle. Struggle within sa group na yon. Okay, now, tingnan mo ang pattern, kung ang namatay na Hipolito is the same Hipolito na na-mention ni PD na may dossier sila na HMB also with former Mayor Alejandrino, o di gantihan, pwedeng i-establish natin nagkagantihan. Pwede ba, Yes, Your PD? Honor. Yes, Your Honor, Mr. Chair. But makikita po natin, considering na sila po, yung mga grupo is pumasok na po sa politika, that is why, kaya po nakikita natin, pag may nangyari na insidente, is politics po kagad. Pero, pag titignan po natin yung ugat po, Your Honor, Mr. Chair, makikita po natin. Pero pwede rin PD na hindi, wag natin i-dichotomize. Di ba? Pwede rin na, Yes, sir. di ba, it started with We their are not group. discounting, sir, the Di ba? possibility of... It started with their group, but later, magkaiba sila sa politika, di ba? Opo, sir. Opo, sir. Di ba? Tama? Yes, sir. Yes, sir. Pwede rin na ng grupo is not anymore existing. Yung mga allegedly, as alleged, gun for hire, etc., etc., na pwede rin na yung mga armed elements na nandun is for their own protection, either illegally acquired yung baril or legally acquired. Di ba? But for their own protection, not anymore with regards to the problem within the group at the time, na gun for hire, but because of politics na. Pwede rin, di ba? Magkaiba sila sa politika eh. Etong Hipolito, kalyado to ng mga Alejandrino until now, before his death. Oh, pwede rin, di ba? Pwede rin na nagsimula doon sa grupo-grupo, now, politika na. No? PD, pwede rin, di ba? Oh, anyway, RD, you have a lot to do.